another. As I have loved you, so you must love one another. Sabi po doon that love should be shown through actions and encouraging us to treat others with respect, love, and kindness. At dahil po araw po ng puso kahapon, yun po yung time na napapakita po natin sa kanila yung pagmamahal natin. And dapat po hindi lang po tuwing February 14 natin yung napapakita. At hindi lang po sa families and sa friends, sa loved ones, kundi pati na rin po kay Lord. Kaya naman po awitin natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
sumakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Nalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig umaawi. Ang buhay ko'y nanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y nanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawi. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y laging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y laging sa'yo, laging sa'yo, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos,
rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me.
One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Ating pong tungayan, pagbasa ng salitan. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Kapag sipag kayo at huwag maging tamad, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Mag-alak kayo, magtiyaga kayo sa iyong kapatid, at palaging manalangin. Sabay-sabay po. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandali pong ito'y muli kami nagpapasalamat sapagkat kanina sa aming paaralan lingguhan ay muli mo po ang binigyan ng paalala ang bawat isa sa amin kung paano ang pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa sa aming mga magkakapatid. O dakilang Diyos, ang banal na iglesia ay nandito upang sa magkaganon ay ipakita ang pagmamahal ng bawat isa, pagtutulungan sa pangangailangan ng bawat isa. Ito po ang dahilan kung paano namin mapapakita ang pagmamahalan
At sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapatid, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang napapupurihan at hindi ang aming mga sarili. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa turo at aral na muli mong ipinalala sa amin. Gayon din dakilang Diyos sa ikalawang bahagi ng pakikinig namin ng iyong banal na salita na isang kabataan muli ang gagamitin mo upang ipaliwanag sa amin ang kalahagahan ng binasa namin sa pagbasa ng sagutan. Alam namin, Panginoon, na muling titindihan ng pagpapaliwanag na ito ang pagtutulungan at pagmamahalan ng aming pagkakapatiran. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sapagkat napapanahon ang mga pinag-aaral namin sa umagang ito. Kaya dakilang Diyos, patnubayan mo ang lingkod na gagamitin mo, pati na kami na makikinig ay itanim sa aming mga puso't isipan ito upang paglabas namin sa bahay-sambahang ito itaglay namin ang aming natutunan. Katahimikan at kapayapaan ang patuloy po namin nihiling na pagkakaloob mo sa amin. Ito po ang dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pasamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami ulit ay lumulupot sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat langit ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. To God be the glory po. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At nandito po tayo sa ating third Sunday po ng ating pong Youth Month, kung saan ating pong pinag-aaralan ng patungkol sa pagiging halimbawa natin sa pananampalataya. At para po ipakilala ang ating pong tagapagsalita sa umaga pong ito, ay 13 years ago, nagkaroon po tayo ng play na Jesus, yung mga senior. Siya po ang gumanap na baby Jesus doon. So, may istorya sa Bible na si Jesus Christ po ay nagturo nung siya po ay 12 years old. Ngayon na po yun. Yung panahon po na yun. At ating pong tagapagsalita ay currently po nagmi-ministry po siya sa atin sa music at grade 7. Hindi po pa po niya alam kung ano daw po ang pangarap po niya pag siya ay magka-college na. Pero nung siya po'y bata pa, ang pangarap daw po niya ay maging pastor na nagluluto ng burger. Nung bata pa po siya nan. Pero ngayon ay pinagpe-pray pa po niya sa Panginoon. Siya po ay anak po ng ating pong music pastor. At siya din po ay lumaki sa mga ninong niyang pastor. So, nais ko pong ipakilala ang napakabata nating lingkod ng Panginoon, 13 years old, na maghahayag po ng kanya pong mga salita, si Brother August Alexandre Isleta. Magandang umaga po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin. Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ihanda niyo po ang aming puso at isipan para sa mensahe niyo. At nagbibigay din po ang pasalamat dahil pinili niyo po ako upang maglahad ng inyong mensahe. In Jesus' name we pray, Amen. So, may tanong lang po ako. So, sino po dito ang nakakaalam ng word na love?
Taas po ang kamay. So alam ko po na halos lahat po tayo ay familiar sa word na love. So, yung nakaraang week po, yung tinalakay po is, unang-una is yung speech, tapos wisdom. At ngayon po ay tatalakayin po natin I love. So, ano nga ba ang love? So, madalas pag naisip natin ng love, naisip natin yung mga panliligaw, tas yung pagjojowa, tapos yan, yung pagkakasal. So, ngayon po is yung type ng love is yung how a child of God lives. So, para po sa aking unang punto is, we must love genuinely sa Romans 12, verse 9 to 13. So, babasahin ko po. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasukmulan ninyo ang masama at pakiibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Matyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. So, kailangan po natin magpakatotoo sa ating pagmamahalan. At magagawa natin to sa pamamagitan ng pagkakaroon ng puot sa masama. So, kailangan po natin magkaroon ng galit sa masama. At palitan natin to ng magagandang gawain at magagandang pag-iisip upang maging totoo ang ating pagmamahalan. So, meron po akong 3 pwede nating gawin. So, ang una po is, don't tolerate wrongdoings. So, halimbawa, meron po tayong isang kapwa natin na nakikita natin na gumagawa ng masama. Alam nating masama yun, kaya kailangan natin silang pigilan. Kailangan natin silang sabihan na mali yan at huwag nila ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. At ang pangalawa po, be honest. So pag mahal natin ang isang tao, kailangan natin magpakatotoo sa kanila. Kailangan natin sabihin kung ano yung mga ginagawa nilang mali, kahit magagalit po sila. Pero kailangan po natin to gawin sa paraan na nakakatulong at hindi natin sila pinapahiya. Kailangan natin sila tulungan sa pamamagitan ng pagiging makatotoo sa kanila at pagbibigay ng mga advice. At yung pangatlo is be kind to churchmates. So tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. So kailangan po natin maging mabait dyan. Kahit sino pa man, kahit di mo yan kilala, kahit kaaway mo pa yan, kailangan natin maging mabait dyan. Tapos, para po sa aking pangalawang punto is, pray for those who persecute you. That's sa Romans chapter 12, verse 14 to 16. Babasahin ko po. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magyayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dumut. Kahit sa mga duka. Huwag ninyong ipalagay na kayo ay napakarurunong. So, kailangan natin ipanalangin yung mga nakakagawa sa atin ng mali. Kapag may nakakagawa sa atin ng mali, minsan meron po tayong tendency na gumanti. At sa mga wait lang. So meron po tayong tendency na gumanti sa mga nakakagawa sa atin ng mali. So mali po 'yun.
kailangan po natin sila ipanalangin. Dahil kung gumanti po tayo, magkokos lang po ito ng mas maraming problema. At hindi po ito maganda. So, ano nga pa yung mga ginagawa ng mga tao na umaaway sa kanila? Unang-una is pinapagtanggol ang sarili. So, kapag may umaaway sa isang tao, maaaring ipagtanggol nila ang sarili nila. So, iisipin nila na siya lang yung tama, iisipin na wala siyang ginawang mali, hindi iisipin na walang tama kundi siya. So, napaka-narcissistic po ng pag-iisip nito. At ang pangalawa po is isinusumpa sa isip, salita, at Facebook. So, pag may umaaway sa kanila, maaari pong salitaan ng pangit na salita. Sinusumpa, ganun. At yun sa isip, maaari din pong makaisip ng masama sa ibang tao. Tapos, maaari din pong mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Nagpaparinig, ganun. Lalo na po sa age group ko. At ang pangatlo is gumanti. Gaya nga po ng sabi ko kanina, may tendency po tayong gumanti sa mga umaaway sa atin. So, ano po ba yung mga dapat nating gawin? So, kulang po yung ano dyan, yung stop fighting. Hindi ko po nalagay yung start praying. Pero dapat po is stop fighting, start praying po yan. So, kailangan po natin iwasan yung pag-aaway, iwasan natin yung paggaganti. Sa halip, ipanalangin na lang po natin yung mga umaaway sa atin upang mapagaan yung ating loob at makaiwas sa iba pang problema. At yung pangalawa po is practice self-control. So, pag umaaway sa atin, kailangan natin pigilan ang ating sarili na gumanti. Kailangan natin pigilan yung isip natin na mag-isip ng masama. Kailangan natin pigilin yung sarili natin na mag-post ng kung ano sa Facebook. Tsaka yung ang pag-iisip natin, tsaka yung pananalita natin. Tapos, ang pangatlo po is declare blessing unto Him. So, kailangan po natin mag-declare ng blessing sa umaaway sa atin. Kailangan po natin, dahil pag ginawa po natin yun, maaari po siyang baguhin ng Panginoon. Pwede pong baguhin ng Panginoon yung taong na umaaway sa atin. At maaari din pong mabago yung buhay niya. So, yun. At yung pangatlo is repay evil with good. Sa Romans 12, verse 17 to 21. Babasahin ko po. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya nyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom, ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubuton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpapadaig ng masama sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. So, ito po is yung isa sa mga pinakamahirap at importanteng utos sa atin ng Panginoon. Ito ay nagtuturo ng pagmamahal at sa pamamagitan nito, maipapakita natin na kung gaano natin kamahal ang Diyos at kung gaano natin kamahal yung ating kapwa. So, sabi po is repay evil with good. So, gawin po nating example si Jesus. Si Jesus ay sinaktan. Si Jesus ay sinabihan ng kung ano-anong masasamang bagay
maraming nangyaring masama kay Jesus. Ngunit hindi niya pong hindi niya pong ginawang gumanti, sapagkat ang ginawa niya po is binigay niya po ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng pangalawang buhay. Kahit na sobrang sama natin, ginantihan tayo ng mabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo ginantihan ng masama. Dahil alam ko po na kung tayo po yung nasa sitwasyon na yon, na ginawa ng maraming masama, alam ko po nagaganti at gaganti tayo. Pero si Jesus ay hindi nagiganti. Minahal niya tayo at hindi niya tayo ginantihan ng mali. Pwede po niya tayo gantihan ng mali. Pwede niya po tayo alisin sa mundo na ito. At ngunit hindi niya po ginawa yun. Pinili niya pong mahalin tayo at gumanti ng mabuti. Gaya po ng sinasabi dito. So, paano nga po ba mag-repay? How to respond to evil with good? So, una, surrender your life to God. So, pag daw po sinurrender natin yung life natin, ang buhay natin sa Diyos, makakapag-respond na tayo ng good sa mga nakagawa sa atin ng masama. Pwede na po natin gayahin si Jesus. Pwede na po natin gayahin yung mga ginawa niya. And yung pangalawa po is yung learning to forgive. So alam ko po na mahirap magpatawad. Alam ko po na napakahirap ng pagpapatawad, lalong-lalo na kung sobrang sama nung ginawa sa atin. Pero sabi po dito is, we have to learn to forgive. Dahil, gaya nga po nung sabi ko kanina, si Jesus, hindi siya gumanti ng masama, ngunit gumanti po siya ng mabuti. At pinatawad niya tayo kahit na sobrang sama ng ginawa natin sa Kanya. So, kailangan po natin matuto magpatawad. At ang pangatlo at ang last is, trust God to bring justice. So, kapag tayo nagawa ng masama, wag na po tayong gumanti. Ipaubayan na lang po natin yan sa Panginoon. Dahil, sabi nga po kanina, ang paghihiganti ay sa Panginoon. So, kapag nagawan tayo ng masama, ipag-pray na lang natin, tapos ibigay na lang natin sa Panginoon, dahil ang Panginoon is very just. Ano po siya? Mayroong hustisya. So, ipaghihiganti niya tayo. So, wag na tayong makisali dun sa paghihiganti dahil sabi po ni Lord, sabi po is wag tayong maghiganti. So, paubayan na lang po natin sa Panginoon. Para po sa aking conclusion is sikapin nating maging katulad ni Jesus. Kailanman hindi siya gumanti at gumawa ng masama sa mga nagkakasala sa Kanya. So, tayo pa'y manalangin. Dahil lang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po sa mensaheng ipinahayag nyo. At nawa po'y maisabuhay po namin to sa aming buhay. In Jesus' name pray. Amen.
Praise God po. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakaraos si Pastor Friday. At napakaganda po ng mensahe, pag-ibig sa kapwa. Amen? Kahit nakagawan tayo ng mali, gawa natin ng mabuti. Sa oras po na ito ay tayo po lahat ay tumayo. At dadako po tayo sa ating pong panawagan. Katulad po ng mensaheng ating pong narinig, kahit anong mali at hindi magandang ating pong nagawa, ay mahal po tayo ng Diyos. Kaya sa mga kapatid namin, kaibigan, bisita, na maaaring naghahanap ng pag-ibig, nais mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, kapayapaan, at hindi mo pa tinatanggap siya sa iyong buhay, maaari kang lumapit sa unahan at tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Baka meron pong hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Maaari po kayong lumapit sa unahan at tanggapin siya. Nagtatapat, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababatid? Bugtong na hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Durihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong ininigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko, masuwain sa nais mo. Di magpansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko.
Atin pong pakinggan ang naukol sa banal na lapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga lagad at sinabi, "Kunin ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa araw ng inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pag-aawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala sa bawat sa ang kanyang banal na salita. Muli tayong manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandali pong ito, narito po muli. Dadako kami sa pakikibahagi, Panginoon, sa alaalang gagawin namin sa umagang ito. Narito ang tinapay at ang saro. Larawan ito, Panginoon, ng sakripisyo ng iyong anak na imbis ng bawat isa sa amin ang magkaroon ng kaparusahang kanyang tinanggap, siya po ang nagbata ng lahat ng ito upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katubusan sa kasalanang amin nagawa. Sa liwanag, Panginoon, ng mga salitang amin napakinggan, sa dako ng pulpito, kung ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa aming kapwa, nagkaroon kami ng kaalitan sa aming kapwa, patawarin mo kami, Panginoon, upang sa magkaganon sa liwanag na salitang amin napakinggan, ay ma-reconcile namin, Panginoon, kung kami man po, Panginoon, ay nagkaroon ng mga experience sa kagaya nito. May mga kasalanan pa rin kaming nagawa, Panginoon, sa nakaraang mga araw, hanggang sa mga sandaling ito, dakilang Diyos. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya kami, Panginoon, ay nagsisiyasat na aming mga sarili at inilalapit ang mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin upang sa magkaganon, dakilang Diyos, ay makamit ang kapatawaran bago namin tanggapin ang tinapay at ang saro. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po tayo lahat, mga kapatid. Ito po yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Gawa 20:35. Sabi niya, magbigay ng halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga napapagal na nasa ganitong pamamaraan. Ay dapat kayong magsisasaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Jesus, na siya rin ang nagsabi lalo pang na mapagal ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos. Falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. I will dance forevermore. I will dance forevermore. Kings to the world you created, trading a crown for a cause. You willingly died, your innocent life paid the cost. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Here it's all of you. It's all I need. Take everything.
me. Take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart, in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. More like Jesus. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama kami ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Muli sa pamamagitan ng iyong pong batang lingkod ay pinaalala mo po sa amin ang pagmamahal sa amin pong kapwa, lalo tigit sa mga nagsisikusig sa amin. Bagkos kami, Panginoon, ay pinaalalahanan mo rin ng pagpapatawad at marapat na amin pong ipanalangin ang mga bagay na ito upang maganap namin, Panginoon, ang maging katulad mo na magandang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa amin pong kapwa. Hiling at dalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong banal na Espiritu, maganap namin, Panginoon, ang amin pong napakinggan, ang amin pong natutunan, na mahalin namin ang aming kapwa at lalo tigit ay tinuran mo kami na magpatawad. Bagkos kami, Panginoon, ay patuloy ding mananalangin sa aming pong kapwa ng aming pong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin.
Hiling at dalangin din namin, Panginoon, ang naiabot ng aming pong mga kamay sa aming pong pinagpagalan. Ang panalangin namin pong ito ay tulungan mo kami na magamit namin sa pagpapagalagana pa ng iyong mga banal salita, lalo tigit sa mga proyekto na inilahad ng programa ng iyong pong iglesia. Tulungan mo kami na magamit namin sa mabuting bagay ang mga salaping ito at gayon din, Panginoon, ang mga anak mo nasa banig ng karamdaman, partikular, Panginoon, ang apo ni Sister Opin na nasa lugar ng ICU. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanya. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kagalingan, lalo tigit ng kalakasan, kapanatagan ng pananampalataya ng kanila pong sambahayan, lalo tigit ng kanila pong magulang. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanya, lalo tigit ng doktor at mga gamot ng marapat na lunas sa kanya pong karamdaman. Nagtitiwala nga po kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at Panginoon, ikaw po ang bahala sa kanya. Hindi po namin lubos na alam ang sitwasyon ng kanya pong karamdaman, subalit ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Ang kapangyarihan mo nga po, Panginoon, ang aming pong pinagtitiwalaan at kami ay nananampalataya na gagawin mo ang pinakamabuti at marapat sa mga anak mo. Lalo tigit, Panginoon, sa mga nasa banig ng karamdaman, hindi man namin sila nakikilala. Ikaw, Panginoon, din ang magpala sa kanila at bigyang kagalingan ng kanila pong karamdaman. Panalangin din namin, Panginoon, ang bawat sa amin ay loobin mo na makabalik sa bahay dalangan ng to upang patuloy kami makapagpasalamat at makapaglingkod sa iyong banal na pangalan. Ang mga panalangin namin to, Panginoon, inaasahan namin na makarating sa iyong banal sinapupunan at ito po ay aming ipinapanalangin. Ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.